Pinipilit nilang mag-ama na i-overpower si PBBM for their agenda na makaluklok sa taas para makontrol nila ang buong Pilipinas at makontrol nila ang mga tao. Hindi nila ako matanggal. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. They can drag me to hell. Yung bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Challenge to the military itself. The whole of the military, kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Now tell me, kung protector sila ng Constitution, are they willing to still protect the president who is a drug addict for another 4 years? It's a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. It is only the military who can correct it. Hindi na sila magkudita na magpunta yung tangki digira na. Sabihin lang nila na ayaw na namin yung laro ninyo. Out kami dyan. Kasi kung walang military, yung laro nila, wala na. Inciting to sedition because they're calling on the AFP to, take up arms against the government. This is another diversionary tactics, no? Para pagtakpan ng totoong issue na kinakaharap ng ating Vice Presidente. Tingin natin sa sobrang bigat, no? Ng mga issue ngayon ng ating Vice President. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lamang po kayong pasalamatan sa mga nanonood ng aking video, sa aking mga supporters, followers and subscribers, sa mga silent viewers, sa lahat ng mga bashers ko na rin. Maraming salamat po sa inyo, and please don't forget to subscribe. Challenge to the military itself. The whole of the military, kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Di ba po? O, tulad ngayon, di ba? Kailan lang naghihimok si Digong, si FPRRD. Naghihimok siya ng himagsikan mula sa mga sandatahang lakas ng Pilipinas. Hello, hindi na po siya ang presidente. Wala na po siyang hawak at wala na siyang karapatan. Bakit siya naghihimok ng ganon? Bakit niya gustong sirain ang Pilipinas? Bakit ganon? Kasi ang nagagawa niya nga nung utuin talaga yung hindi talaga naniniwala sa Panginoon, na alam na may Diyos pero wala talagang totoong pagrespeto at walang totoong paggalang. Kasi ayun nga, sa bibig lang yung mga iba na nagsasabi ganito, pero sa puso wala. Kasi hindi nga natatakot gumano ng buhay ng tao, kumitil, kumuha ng buhay ng tao. Mas nire-respeto niya kung ano yung nasa isip niya, at mas nire-respeto ng mga supporters nilang magtatay ang sistema at mentality nilang magtatay na kumitil ng buhay ng tao ng ganun-ganun lang. Samantalang utos siya ng Panginoon, di ba? Huwag kumitil ng buhay. Pero kayo, bakit kayo ganun? I'm talking to the supporters of DDS. Open your hearts, open your minds. Ilagay nyo naman sa puso at isipan nyo ang Panginoon. Matakot kayo. Si PBBM, hindi man siya perpekto, pero wala siyang ganyang katulad ninyo. May takot siya sa Diyos at ina-acknowledge niya ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi hindi talaga pwedeng hindi maparusahan ang mga kumakalaban at nagdi-dishonor sa Panginoon tulad ng ginagawa ng mag-amang Duterte.
Sila lahat, di ba, yung sistema nila, kung umasta sila, pinapakita na sila yung power. Walang pwedeng bumangga sa kanila, walang pwedeng sumaway sa kanila. Sa mga hearing na lang, grabe yung nagsasalita pa yung speaker, nagsasalita pa yung iba. Siya talaga nakaganon, kahit hindi pa siya ina-acknowledge to speak. Wala siyang pakialam, wala siyang respeto. Sayang lang talaga yung mga pagsuporta ng marami sa kanya. Pinipilit nilang mag-ama na i-overpower si PBBM for their agenda na makaluklok sa taas para makontrol nila ang buong Pilipinas at makontrol nila ang mga tao. Kayo na mga nanunood, sana naman bigyan nyo ang puso nyo ng pag-ako at pagtanggap ng conviction. Magsisi kayo sa mga kasalanan nyo, sa pagsuporta nyo, sa maling iniidolo nyo na alam nyong antichrist, hindi naniniwala sa Diyos at hindi nire-respeto ang Diyos. Kung kayo may paggalang sa Panginoon, nananalangin pa kayo at umaasa na pagbigyan ang mga panalangin nyo, paano kayo pagbibigyan? Kung alam nyo ang sinusundan nyo at sinusunod nyo, pinoprotektahan nyo, ipinaglalaban nyo ay anti-God, anti-Christ. Mag-isip-isip po kayo. Ayan o lang para ng sinasabi nila. Hindi sila pabor sa Panginoon, hindi sila naniniwala sa Panginoon, pero naniniwala sila may impyerno at doon sila patungo at dadalhin kayo ng mga supporters niya doon. Papayag ba kayo nun?